What is up yung mga bay? Welcome again dito sa ating munting channel. Sa video ito gusto ko i-discuss sa inyo yung patungkol dun sa kung ano ba talaga yung mga components or characteristics ng mga employee para tanggapin sa ina-apply nilang mga trabaho, no? Kasi recently may experience ako na mayroong applicant pero hindi siya natanggap dahil sa something na hindi maganda sa mga question and answer portion habang ini-interview siya. Okay, binibreakdown ko ito sa tatlong part. So, number 1, attitude. Pag sinasabi kasing attitude, malawak yan. Trainable ka ba? Flexible ka ba? Willing ka ba magtrabaho overtime? Customer-oriented ka ba? Hardworking ka ba? Honest ka ba? Etc. Marami at marami pang iba na saklaw dyan sa attitude. Dapat magkaroon ka ng good attitude. Ika nga, attitude is a must. And number 2, skills. Dapat mayroon kang skills na angkop doon sa ina-applyan mong trabaho. Kahit gaano ka ka-enthusiastic at gaano ka ka-motivated na applicant, kapag ang iyo namang ina-applyan na trabaho ay hindi saklaw doon sa iyong skills. Halimbawa na lang specifically, nag-a-apply ka sa isang ospital na magiging surgeon o doktor na taga-opera. Hindi ka naman nag-aaral sa medisina. So, irrelevant, no? Number 3, educational attainment or educational background. Pero actually, hindi nag-aanong importante yung number 3. Maliban na lang kung ang ina-applyan mo ay kagaya ng example ko kanina, dapat magkaroon ka talaga ng lisensya or something na gano'n. Pero sa ating mga masasabi nating basic or casual employees, hindi nag-aanong importante actually yan. Pero advantage yun kung mayroon. Kaya yun ang reason kung bakit para sa akin number 1 yung good attitude. Kasi kahit ako man ang isang negosyante at naghahanap ako ng empleyado, kapag ikaw ay may magandang attitude, mayroon kang skills, kaya mo namang i-produce yung mga requirements, kagaya ng report, na ipoproduce mo naman on or before the deadline, magaling ka makisama sa iyong mga co-employees, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan kita sa mga highly confidential matters or highly confidential documents para dito sa college graduate na hindi naman competent, mas i-hire ko pa rin yung taong competent kahit na wala siyang diploma. Again, para sa akin lang yun, sa opinion ko lang yun. Pero dun sa ibang mga company na nangangailangan talaga ng educational background o yung diploma, kagaya na lang for example ng mga consulting agency, dapat ang mga empleyado talaga noon na tinatanggap ay yung mga professional at mayroong specific credentials. So God bless sa iyo. I hope na matanggap ka at makapasok ka dyan sa trabaho inaasam-asam mo. Maraming salamat sa panonood.